Magandang araw po sa lahat. Sa topic natin po ngayon, gamitin po natin ang acronym na AKAP ng original meaning, Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Ito po ang nagbibigay asistensya sa mga may minimum na sahod na mga apektado ng inflation at kinakailangan ng asistensyang pinansyal ng gobyerno. Pero ang pinaka-topic po natin ngayon ay ang Diablo bilang pangatlong pinanggagalingan ng ating tukso at pagkakasala. Alalahanin po natin na kahit po ang ating Panginoon Hesukristo ay tinukso din ng Diablo, pero di po siya nagkasala. Dahil po alam na natin kung saan galing ang tukso na nagdudulot ng pagkakasala, ang mga sumusunod ay paraan para di tayo mahulog sa pagkakasala sa tuksong dumarating sa atin. Una pong paraan na dapat natin gawin ay aralin at pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Nung tinukso po si Jesucristo sa Mateo 4:3 hanggang 4, sabi po, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Alalahanin po natin na magiging maayos ang pamumuhay natin kung ang ating lakas ay galing sa mga kinakain nating mga salita ng Diyos. Kaya po magbasa po tayo ng Biblia dahil kahit mga Diablo gumagamit din ng salita ng Diyos sa panliling lang sa atin. Kung wala tayong alam sa salita ng Panginoon, di tayo nagbabasa, di natin kinikilala ang Panginoon, maliling lang po tayo ng Diablo. Ang pangalawang paraan na dapat natin gawin ay kapangyarihan ng Diyos ay huwag nating subukin at baliwalain. Sabi nga sa Mateo 4:6 hanggang 7, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanyang mga kamay ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kita nyo, pati si Satanas alam na alam ang salita ng Diyos at ginagamit pa sa panliling lang. Kung di natin alam ang salita ng Diyos, madali tayo mahulog sa pagkakasala. Kung kilala natin ang Diyos, magtitiwala tayo sa Kanya at di natin kukwestiyonin ang Diyos Ama. At huwag nating subukin ang kapangyarihan ng Diyos. Ingat po tayo at huwag nating tangkaing subukin ang Diyos. Ang pangatlong paraan na dapat natin gawin ay araw-araw na sambahin, purihin at paglingkuran ng Diyos Ama sa ngalan ni Kristo. Sabi sa Mateo 4:9 hanggang 10, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Magtiwala po tayo sa ating Diyos Ama at sambahin natin siya at siya lamang po ang ating sambahin. Isa pa, ialay natin ang buong buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambahan nyo sa Diyos. Kung maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, ay isa itong uri ng pagsamba natin sa Kanya. Kaya po, ialay natin ang buhay natin sa ating Panginoon. At sambahin natin siya at walang ibang dapat sambahin kundi siya sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang pang-apat po na paraan ay palaging manalangin at humingi ng proteksyon sa Diyos sa ngalan ni Kristo. Sa turo ng ating Panginoon na panalangin, sabi sa Mateo 6:13, at huwag nyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas nyo po kami kay Satanas, sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Hingi po tayo ng proteksyon sa ating Diyos Ama at ito'y ibibigay niya po sa atin. Kaya po, mag-ingat po tayo. Magdasal po tayo. Gamitin natin itong paraan para maging safe po tayo, para po maiwasan natin ang
tukso na nagdudulot sa pagkakasala. Kaya po lagi tayong lumapit sa ating Panginoon Hesus. Maganda ang inaalok ng demonyo, pero ang katapusan nito po ay kamatayan. Kaya po ingat po tayo. Nagpapromise siya na talagang ibibigay ang mga magaganda dito sa mundong ito, pero alam natin na iiwan din natin ang mga bagay dito sa mundo. Kaya ingat po tayo, sikapin natin mapalapit tayo sa Panginoon Diyos. Sa ngalan po ni Kristo, walang iba po na talagang may hawak ng buhay kundi ang Panginoon Hesus. Salamat po. God bless.